Magandang araw na mahal na mga magulang kapatid sa channel na to, kung saan sinasagot ng Diyos sa mga katanungan sa isip natin sa may ng salita po niya, Biblia. So ngayon po, pag-usapan po natin ay tungkol sa ang tinatawag po na Apostles' Creed. Babagay po natin paksa, ano ang Apostles' Creed? Hindi po mga apostol ng Panginoon sa Kristo ang sumulat ng Apostles' Creed, pagkos sinulat po ito 150 na taon matapos namatay ang mga apostol. Kaya po ito tinawag na Apostles' Creed dahil dapat maging tala po ito ng mga katuruan ng mga apostol. So, sasampitin ko po sa inyo yung Apostles' Creed. Nakalagay po dito, I believe in God the Father Almighty, the Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven, and sits at the right hand of God the Father Almighty, whence he shall come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. So, ito pong mabuting buod po ng doktrina ng Kristiyano, ang Apostles' Creed. Kaya alam, may dalawang bagay na nakakabagabag po sa Apostles' Creed. Una, ang mga katagang bumaba siya sa impyerno. Si Jesus po namatay dahil sa makasalanan ng mga tao, pero hindi po siya pumunta sa impyerno dahil wala siyang pagkakasala. Ang impyerno po ay isang lugar para sa mga makasalanan. Lugar po ito ng kaparusahan. Pangalawa, yung pong patungkol po sa banal na simbahang Katolika na sinasabi rin po sa Apostles' Creed. Hindi po tinutukoy nito ang simbahan ng Roma. Ay ibig sabihin po ng salitang Catholic ay universal. Lahat po ng mga naglagak ng pananalig kay Jesucristo ang totoong Catholic na simbahan. Ang salitang Ecclesia po ay galing po sa Griego na tumutukoy po sa kalipunan ng mga tao na tinawag po ng Diyos mula sa sanlibutan. So, ngayon po alam na po natin kung ano po ang hindi tama po sa Apostles' Creed. So, hindi po sapat na mag-recite tayo nito, kundi talaga pong alamin natin ang katotohanan ng Diyos na nakalagay po sa banal na kasulatan. So, kung kayo po naghahanap ng katotohanan, ano po? Ang katotohanan po ay ang salita ng Diyos. Ang katotohanan po ay nakasentro po sa Panginoong Jesucristo. Sinabi po niya sa Juan 14:6, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa magitan ko. So, para sa mga naghahanap ng katotohanan, ang sagot po ay ang Panginoong Jesucristo. Okay? So, siya po ang sinugo ng Diyos Ama para may kasagutan po sa problema po natin sa kasalanan. Wala na pong ibang
makapagpigtas sa atin. Makakatulong po sa atin, kundi siya lang para maalis tayo sa kasalanan. Kasi kung kasalanan ang matinding hadlang po sa pagitan ng Diyos at ng tao, kung matatandaan niyo po, ginawa ng Diyos si Adan at Eva. Pinatira sa paraiso at doon masarap ang buhay nila. Wala na pong kailangan gawin para kumain kundi mamitas. Pero ang nangyari po malungkot. Sumuway po sila sa Diyos. So mas pinili po nilang magkasala sila kaysa sundin ang pinag-uutos ng Diyos sa kanila. Kaya ang tao po ay napalayas sa paraiso dahil sa kasalanan. At kung sa paraiso pinalayas sila, sa langit po hindi rin po tanggap ang tao doon dahil makasalanan. Tama po? Ang Diyos po ay banal. Pwede lang po siya makikisan sa mga tao at personalidad na banal din. So kaya po ang sagot po sa problema po natin sa kasalanan, ang Panginoong Jesus dahil siya po ang umako na kasalanan po natin. At napurusahan, alang-alang po sa atin. No? So, niloloko po tayo ang diabo kung ang paniniwala po natin, kaya natin ligtas sa sarili natin sa magitan ng pagiging mabuting miyembro po natin ng kahit anong sekta at relihiyon. No? Tayo po ay niloloko ng kalaban natin sa Satanas. Kaya natin ligtas sa sarili natin sa magitan ng paggawa ng mabuti. Wala po tayong pwedeng gawin para maligtas tayo. Tayo po ay makasalanan nga. Po ang kailangan natin mawala sa pagiging makasalanan. So, kailangan po ng himala ng Diyos para mangyari yun. Kaya, ang ginawa po ng Ama sa Langit, sinugo ang kanyang bugtong na anak dahil mahal tayo ng Diyos. Ayaw niyo pong mapahamak po tayo magpakailanman ng hiwalay sa kanyang presensya. Kasi yung ginagawa ng kasalanan, yung kamatayan po na espiritual, walang hanggang pagkawalay sa presensya ng Panginoon. Kaya wala pong masaya po doon po sa lugar po na pupuntahan ng mga taong makasalanan na ayaw magsisi. Po. Yung mga patuloy po na nagre-reject po sa magabuting balita ng kaligtasan. Po. So sa buhay po natin, marami pong ang beses po na ang Diyos po tinatawag tayo na manumbalik sa Kanya. Kung napapansin niyo po sa buhay niyo, maraming beses kayong naka-encounter na binibigyan po kayo ng mga maliit na babasahin ng mga Kristiyano po. Sa TV kapag nanonood kayo, magpakikita niyo po yung mga palabas ng Kristiyano na nangangaral ng magandang balita ng kaligtasan kay Jesus. At ngayon naman po dito sa YouTube, binigyan naman kayo ng chance ng Panginoon para makilala siya. Tama po? At tinuturuan po tayo ng Panginoon na hindi po sapat ang maniwalang may Diyos. Dahil sa Satanas, ganun din naniniwala din siya na may Diyos. At nakalagay po sa epistle ni Santiago, at siya po ay nangangatay po, dahil po sa katotohanan po na may Diyos. Pero ang hinihingi ng Panginoon sa atin, higitan natin yun, yung paniniwala na yun, gawin po natin pananalig, yun po, pananampalataya. Sabihin ng faith po, hindi po simpleng paniniwala, kundi pagtatalaga ng buhay po natin sa Panginoon. So
So, napakaganda pong illustration po ito. Ayun pong isang asirkero po na tumutuloy po sa alambre na nakasakay po sa bisikleta po niya. So, tinanong po niya yung mga tao, naniniwala ba kayo na kaya kong gawin to, na tumawid sa alambre na nakasakay sa bisikleta? Yun. So, sumagot naman yung mga tao, oo, naniniwala kami. Sinabi ng sirkero, kung naniniwala kayo, hihingi ko na isang volunteer sa inyo na sumakay din sa bisikleta ko kung naniniwala ka talaga na kaya ko itong gawin. So, ganun po ang sabihin ng pananampalataya. Ano po? Ang sabihin ng pananampalataya, ilalagay natin ang pananalig natin, at pananalig natin ng pananampalataya sa isang bagay na karapat-dapat sa pagtitiwala natin at pananalig. At yan po yung Panginoon Jesucristo. Siya po ang nagbayad ng kasalanan natin sa krus ng Kalbaryo. Ang kailangan na lang po natin gawin ay sumampalataya. Tanggapin ang Panginoong Jesucristo bilang sarili nating tagapagligtas at Panginoon nating buhay. Opo? Magsisi po tayo, talikuran natin ating mga kasalanan, waksinon natin ang ating mga buhay na masama. Opo? Kung gusto po natin makapiling ang Diyos sa Kanyang walang hanggang kaharian. So, sumunod po kayo sa panalangin na ito. Lord, salamat Panginoon na narinig ko ngayon ang inyong salita na mahal po niyo ako, ay niyo po akong mawalay sa inyo Panginoon dahil sa makasalanan ko. Kaya, Panginoon, sa oras na ito nagsisisi po ako, tinatalikdan ko na po lahat po ng aking masamang bumubuhay. Patawarin niyo po ako sa aking makasalanan, Panginoon. At Panginoon Jesucristo, binubuksan ko po ngayon ang pintuan ng aking puso. Tinatanggap ko po kayo bilang aking tagapagligtas at Panginoon na aking buhay. Linisin niyo po ang aking puso, ang aking buong pagkatao, Panginoon, sa lahat po ng aking makasalanan, sa mitin ng mga banal na gabi, Panginoon, na nabuo sa Kalbaryo. Panginoon Jesus, kayo na rin po ang maghari sa aking buhay. Kayo na ang kumontrol, magpatakbo, Panginoon. Simula po sa araw na ito, Panginoon, ako din marilingkod sa inyo. At susunod ang buhay para sa inyo lamang, Panginoon, hanggang sa huling hininga. Panginoon, puspusin niyo rin po ako ng Espiritu Santo pang maintindihan kong Biblia, ang salita, at may sa pamuhay ko ito sa araw-araw. At maging matagumpay ako na Kristiyano laban sa lahat ng mga takso at mga lalang ng kalaban natin sa labas. Thank you, Lord, sa kapatawaran po na aking makasalanan, sa kaligtasan ng aking kaluluwa, Panginoon, at buhay na walang hanggan na binibigay niyo rin po sa akin dahil ngayon po ako pinagtitiwala kay Jesucristo bilang sarili kong Panginoon at kapagligtas. Sa lahat po ng ginawa niyo para sa akin, sa pag-ibig niyo po na handang gawin ang kahit anong Panginoon para lang po hindi ako mapahamak. Ito aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, kung nanalangin yan, congratulations dahil napatawad na ng Diyos ang lahat po ng kasalanan niyo. Magdalak po kayo. At para lumago kayo sa pananampalataya, magbasa kayo ng Bible. Gawin niyo po magbasa ng kahit isang chapter bawat araw. Simulan niyo po sa Gospel of John para makilala niyo si Jesucristo. Sumunod mga kayo ng church. So, kung saan po ang pinapangaral ay purong salita ng Diyos sa magdagdag ng bawas mula Genesis and Revelation. At ang mga tao po yung malayang magbasa ng Bible, sarili nila, sa bahay nila, hindi po sila binabawalan ng kami mga pastor at ministro.
Sa muna tayo ng church na kung saan ang tinataas sa pangalan na isa lang, pangalan ni Jesucristo, dahil siya lang po ang daan patungo sa Diyos. Wala na malibang. So kung sa church na inatinan natin ngayon, ay tinataas si Mama Mary, o kaya isang pastor na nagawang anak ng Diyos, o kaya tinataas doon ang pangalan ng simbahan, umalis na po tayo. Hanapin na po natin ang tinatawag po na Christ-centered church. Ano po? Isa lang ang pangalan na tinataas. Kasama na po tayo ng church na kung saan po walang espiritu ang kumikilos sa kalagitnaan, tumutulong sa pagsamba at paglilingkod ng mga Kristiyano at binabagong buhay ng bawat nananampalataya. So, kayo po yung na-bless ko ng programa po natin. Kung sabihin niyo po sa mga kapitbahay niyo, kakilala, mga katrabaho, kaibigan, yun may sagot ang Panginoon sa mga tanong po natin sa buhay. Hindi na natin kailangang makapasigali, makapitong manood ng ang dating daan na kung saan pinapaikot lang tayo at gusto lang tayong sumali sa panibagong sekta. Wala po sa sekta ng relay na makaligtasan, kundi nasa tamang pag-ipag-ugnayan sa Diyos sa magitan ni Jesucristo. Ano po? So, pag sabihin niyo po sa mga tao na ang Diyos po ay buhay at nagmamahal po sa atin. Ano po? At ngayon, tinanggap niyo po ang Panginoong Yesus. Kristiyano na kayo, napatawad ng lahat ng kasalanan niyo, papunta na kayo sa langit. So, kung gusto niyo po makisa sa ministry na to, tumulong sa magitan ng panalangin at pagsuporta ng sa magitan ng pananalapi, welcome po yung tulong niyo po para maging bahagi po kayo ng pagliligtas ng ating mga kababayan sa lahat po ng panig ng mundo. At kung kayo naman po yung mga suggestion, feedback, comment, mga prayer request, pwede po kayo mag-email, mag-tweet o kayo sumulat sa akin. Lagyan niyo po sa baba dyan, may space po sa baba. Kung ano pong gusto niyo sabihin, ano po, kung meron kayong mga gusto mga talakayin natin dito, ano po. So, huwag po kayong mag-atubili. Hanggang susunod po ng pagkita po natin, dito po sa YouTube. Sa Diyos po lahat ng papuri, pagpalain kayo nating mahal na Panginoon.